Anong amoy yan? Bakit ang baho? Binibining Bay, huli ka na. Naghihintay na si President Guo. Manager Song. Anong problema ng hotel nyo? Bakit ang baho sa labas? Ayaw nyo na ba sa trabahong ito? Hindi mo ba narinig si Binibining Bay? Umalis ka na at dalhin ang mabahong isda. Pero ang isda ko. Makinig ka. Simula ngayon, hindi natatanggap ng kahit isang isda mula sa'yo. Lumabas ka na. Manager Song. Umaasa ang pamilya ko sa pagtitinda ko ng isda. May tao. Manager Song. Ibigay mo. Bitawan mo. Ang iyong mabahong isda, nadumihan ng pasukan ng hotel. Lahat dumi, kaya mo bang bayaran? Tama na. Presidente Guo, aalisin ko na siya kaagad. Huwag nang sayangin ang oras ha, isang batang babae. Tandaan mo, may mahalaga tayong trabaho. Naiintindihan, inay. Umalis na tayo. Batang babae, swinerte ka ngayong araw. Pero nadumihan mo ang lugar na ito sa baho at dumi. Anong plano mong gawin? Kung hindi mo matatapos hugasan, ngayon, hindi ka aalis. Huwag kang mag-alala. Mabilis akong magtrabaho. Ang mga pinggan na ito ngayong araw ay siguradong matatapos ko. Manager Song, nakita kong may hiring sa hotel niyo. Sa palagay mo pwede ba ako? Ikaw na mabahong tindera ng isda, gusto mong magtrabaho sa hotel. Anong kaya mong gawin? Kaya ko ang kahit ano. Paano kung magtrabaho ka bilang libreng waiter sa loob ng 2 araw? CJ. May tao po ba rito? Pasensya na po. Nandito po ako para maglinis ng kwarto. Kumatok po ako pero walang sumagot. Kaya pumasok na po. Pasensya na po talaga. Hindi ko po hinawakan kahit ano sa inyong mga gamit. Ayos lang po kayo. Huwag po kayong magmadali. Pangulong Guo. Ang jade pendant na ito, nakita ito sa babae. Anak, huwag mong sisihin si nanay. Hindi hahayaan ng Shen family si inay magpakasal na may pasanit. Kapag umasenso na si inay, babalikan kita. Maaari akong magkaroon muli ng anak. Kung malaman ng Shen family na may anak pa ako, wakas na ito.
Xinghe. Tatay, Pasensya na, Xinghe. Wala akong silbi bilang tatay. Umikot ako ng umaga. Akala ko makakahanap ako ng trabaho. Minamaliit nila ako dahil may kapansanan ako. Walang may gusto akong pagtrabahuhin. tatay, wag mong sabihin yan. Magpahinga ka na lang sa bahay. Ako na ang Anak, dapat nasa universidad ka ngayon. Isang dalagang katulad mo, magtatrabaho sa labas, maaaring maloko ng iba. Hayaan mo na ako ang dumaan sa hirap. Tatay, hindi naman po mahirap para sa akin. Basta kapag kasama kita, kaya ko ang lahat. Ikaw na lang ang manatili dito. Sisikapin ko ng husto mula ngayon. Xinghe, lumaki ka na. At naging responsable ka pa. Jiang Muiyang. Kuya, anong problema mo? Anong mali? Paano mo nagawang magtanong nito sa akin? Dapat mong itanong, iyong pinakamamahal na anak na babae. Xinghe, ano na namang problema ni Xinghe? Jiang Muiyang. Noong nakaraang taon ay nais ko na mapangasawa ng aking anak, ang iyong anak na babae. Mukhang ako'y bulag. Hindi ko inasahan. Ang anak mong babae ay isang malandi. Ang anak mong lalaki ay tanga. Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita. Makinig ka, Jiang Longyang. May nakakita sa anak mong babae, nagbebenta ng aliw sa isang hotel. Hindi maaari. Ang anak kong babae, hindi gagawin ng mga ganoong bagay. Nakakahiya. Nagdadahilan pa rin. Tanungin mo ang anak mo, anong klaseng tao siya? Ang katulad niya. Nangangahas na hamakin ang anak ko. Sinasabi ko sa iyo, ang anak mong babae ay isang ganap na popok sa kalye. Popok. Hindi ko ginawa. E di sabihin mo. Kagabi, bakit ka pumunta sa hotel na iyon? Tigilan mo ang kalokohan. Ipakita. Gusto mo ng ebidensya? Ipapakita ko sa iyo ang ebidensya. Hindi. Ang aking Xinghe. Hindi kailanman gagawa ng ganito. Ako. Nagtrabaho lang ako sa hotel. Trabaho. Nagtrabaho ka rin ba? Sa tingin ko'y pumunta ka para magtrabaho sa mga kwarto ng hotel. Kinunan mo lang ang paglabas ko sa hotel. Walang patunay yan. Sabihin niyo sa lahat. Isang dalaga. Sa kalaliman ng gabi, lumalabas sa hotel. Ano kaya ang ginawa niya? Tama na ang kalokohan. Sasabihin ko ang totoo. Ako, pumunta sa hotel kahapon at nalaman ng lahat. Nakita ka nilang kasama ang mayamang binata. Magkadikit kayo. Hindi ko inaasahan ito. Ang ating baryo ay magkakaroon ng isang walang hiya. Sinabi ko sa iyo, Jiang Longyang, ang anak mong ito ay walang kwenta. Ngayon tingnan mo, hindi lang ikaw, Jiang Muiyang, pati mukha ng baryo natin. Nahiya dahil sa iyo. Tay, huwag kayong maniwala sa kanila. Nakita ko rin. Makinig kayo. Ang baryo natin, walang lugar para sa inyong dalawa, mga salbaha. Lumayas kayo ngayon din. Mga kabaryo, kung may kasalanan man, ako ang sisihin, Jiang Muiyang. Walang kasalanan ng bata. Lahat tayo, pinagmasdan nyo ang paglaki ni Xinghe. Parang pamilya tayo. Maging patas kayo. Matino lagi si Xinghe. Paano siya gagawa ng ganito? Hindi mo masusukat ang libro sa pabalat nito. Sisiguraduhin ko, alam ng buong barangay, walang kwentang ama mo. Pinalaki kang, walang hiya ka. Kuya Wang. Mahirap kami, pero malaki na si Xinghe. Hindi siya gumawa ng masama. Pakiusap, patawarin niyo si Xinghe. Umalis ka. Tatay. Huwag niyo apihin ang mabubuti. Laging tumutulong ang tatay ko. Sa oras na pangangailangan niyo. Ngayon nagsama-sama kayo para apihin siya. Wala ba kayong konsensya? Sige, Jiang Xinghe. Kung gusto mong maging masunurin, pumayag ka. Napakasalan ng anak ni Wang. Mabait si Mang Wang. Hindi niya papansinin ang kahihiyan mo. Kapag naging manugang ka ng Wang family, hindi ka naaapihin ng sinuman. Xinghe, ikaw ay swerte. Magiging prangka ako. Pakasalan mo ang anak ko. Ang pamilya namin. Hindi ka tatanggihan. Tatanggapin ka bilang manugang. Ikaw, dapat mong pahalagahan ito kapag napasama ka sa pamilya namin. Ikaw at ang walang kwentang ama mo, hindi magugutom. HMPH, binibigyan ka ng tiyo mo. Ng pagkakataon ngayon, huwag ka, walang utang na loob. Kapag pinakasalan ko siya, masisira ang buhay ko. Ikaw, ang kapal ng mukha mong manghamak. Ang walang kwentang buhay mo ay regalo ng Jiang family. Mababawi namin ito. Kailanman namin gusto. Ayaw ko. Hindi ako sang-ayon. Hindi ko maaaring ipakasal ang anak ko dito. Gago.
Payo ko sa iyong mag-isip ng malinaw. Huwag mong sabihin na ikaw ay isang basurang pobre. Sa buong bayang ito, ilang tao ang nagnanais makapiling ang pamilyang Wang, ngunit hindi nila ito makuha. Hoy aking kapatid. Ngayon, sa isang salita mo lang, hindi na kayo maghahihirap habang buhay. Kung ipakakasal ko ang anak ko, hindi ba parang pagbebenta sa kanya? Alam ng lahat, si matandang Wang ay isang palaboy na matanda. Ang tatay ay palaboy. Kalokohan. Pagkatapos, ang anak kong babae, sino ang may alam kung paano siya mabubuhay? Paano nagkaroon sa angka natin ng isang makulit na katulad mo? Noong araw, dapat ikaw ay inilibing kasama ng magulang. May dala kay Jiang Xinghe palayo. Ako na lang ang harapin nyo. Haharapin ka pala? Halika na, suntukin mo siya. Jiang Moyang, huwag kang magpanggap tapat. Kung gusto mong manatili sa nayong ito, ayon sa batas ng amin, mga patakaran ng ninuno, ang sino mang may moral na kasiraan, dapat parusahan ang anak mo. Siya ang may kasalanan. Walang sino man sa amin ang makakasalo sa kanya. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ang pagkakamali ng bata ay kasalanan ng ama. Ang paglitig na ito. Pipili ka, ang anak mo, ang tatanggap nito. O ikaw, ang sasalo para sa kanya. Kung hindi, wala sa inyong dalawa ang mananatili sa baryong ito. Ama. Xinghe, huwag kang aalis. Xinghe, wala akong silbi. Pinahihirapan kita sa lahat ng taong ito. Naniniwala ako sa'yo, hindi mo kayang gumawa ng masasamang bagay. Humayo ka. Makinig ka sa akin. Ama. Ako na ang sasalo. Mabuti. Dalhin ng parusa ng mga ninuno. Ama. Ama, ako na ang tatanggap. Sige, paluin ng mas malakas. Sige. Ama. Pangulong Gu. Nasa loob siya. Hindi masaya. Anong ginagawa mo? Itay, anong nangyayari? Habang ganito ang tatay mo, sa tingin ko'y, dapat kang sumunod sa aming pamilyang Wang. Maging asawa ko. Gusto kong makita. Sinong may lakas ng loob humawak sa anak ko? Paalisin niyo sila, lahat kayo umalis na. Bilis-bilis. Ikaw, sino ka ba? Wala akong pakialam kung sino ka dito sa aking teritoryo. Lahat kayo sumunod sa akin. Malakas ang loob. Mga probinsya nung walang mudo. Puro salita lang ang kayo. Tingnan natin ngayon. Sinong manggahas humawak sa anak ko? Itong hamak na babae raw, ang anak mo. Jiang Moyang. Hindi ko inakala. Mayroon kang ganito. Matabang babaeng hindi tumatanda. Tumahimik ka. Huwag nyo nang pakialaman ang mga asong kalye. Huwag kayong gamulo sa amin dito. Kahit maliit ang aming baryo, may kapit tayong Grupo Shen. Malakas na tagapagtanggol. Grupo Shen. Alam mo ba? Kikiliti lang namin ng daliri. Pwede nang wakasan ang buhay nyo. Eksakto. Babae ka lang. Pwede ka namin palampasin. Umalis na kayo. Ang usapin ng baryo. Hindi mo pakialam. Ngayon, ang sino mang umadlang sa pagkuha kay Jiang Xinghe, hindi lalabas ng baryong buhay. Ang Shen Group ay may koneksyon talaga sa mga asong ligaw na tulad ni... Ang pangalan ng Shen Group ay hindi basta-bastang binabanggit. Makinig kayong lahat ng mabuti. Ngayon ay dumating si Guo Xuye upang kunin ang aking anak. Kung ayaw ninyong masaktan, lumayas kayo ng maayos. Kung maganda ang loob ko, baka payagan pa kita mabuhay ng matagal. Kung patuloy kayong magwawala, baka hindi nyo malalaman kung paano kayo mamamatay. Sinasabi mong anak mo ito, makinig ka sa akin. Ang babaeng ito, pinakain ng buong baryo. Nakita naming lumaki siya. Buhay man ay Jiang pa rin siya. Patay ay multo ng Jiang. Bilang pinuno ng Jiang ngayon, ipapakasal ko siya sa anak ng pamilyang Wang. Walang makakapigil nito. Sa buong buhay ko, wala akong nagasto sa inyo. Anong karapatan mong magdesisyon? Nagpapakabait lang ako dahil Jiang ka. Kung hindi, wala akong pipigil. Kailangan bang ilantad kung paano nagbenta ng sarili sa mga hotel bago ka pa masiyahan? Ang pamilya ninyo, walang desenteng tao. May lumpong amang walang silbi. Anak na sira ang pagkababae sa murang edad pa lang. Ngayon may lumabas pang putsing ina.
Sige kung ganoon. Kung ipipilit mong kunin ang kalapiteng ito, bilang iyo, walang problema. Dalhin mo na rin ang lumpo mong asawa habang andyan ka na. Ngayon na. Papaalisin na kayo ngayon din. Kayong, anong karapatan mong sabihin yan sa anak ko? Walang hiyang babae ka. Huwag kang walang utang na loob. Hindi ako bababa sa antas mo. Kung talagang gagamitin ko ang kapangyarihan ng Shen Corporation, sisiguraduhin kong hindi ka makatira sa Yancheng. Sige. Ngayon, tawagin mo lahat ng koneksyon na kaya mong ihanay. Tingnan natin ko, kaya mong guluhin ang langit. Alam mo ba, na ang pamangkin ko ay Regional Manager ng Shen Corporation. Kakatawag ko lang sa kanya. Pagdating niya, tingnan natin kung paano matigas ang mga bibig nyo. Anong pinagtatawanan mo? Ngayon, dumating akong handa sa mga regalo para iuwi ang anak ko. Pero sinong mag-aakala na paglabas ko pa lang, makikita ko kayong lahat na nambubuli sa kanya. Ito. Teka, lahat ito'y malaking pagkakamali lang. Tito ko siya. Ibigay mo na lang ang pera at kukunin mo ang bata, di ba? Gawa mo na tanga. Maliit na halaga lang. Nakabulag ka na agad. Makinig ka. Ano man ang ibigay nitong babae. Kaya kung pantayan, tigilan mo ang kahihiyan mo. Huwag mong isiping makakalusot ang mga palaboy mong ito. Takot ka lang na pagdating ng pamangkin ko, di ka makatakas. Tandaan mo ang sinasabi ko. Ngayon, walang aalis sa inyo dito. Tito, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Nagamulo sa ating baryo ngayon. Hoy, anak, sa wakas dumating ka na. Kung hindi ka pa dumating, ang ating baryo, siguradong nawasak na sana ng babaeng bruhang ito. Siya lang, huwag ka mag-alala kung gustong niyang umalis ng baryo natin. Ikaw ang regional manager ng Shen Group. Bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad kay Tito? Kasalan ng kapatid ko ngayon. Ang lakas ng loob mong sirain ang selebrasyon namin. Hindi mo ba kami kilala? Hindi kayo karapat-dapat kilalanin. Tama. Kung regional manager lang siya sa Shen Group, wala siyang karapatang makilala kami. Ano ang sinabi mo? Hindi karapat-dapat? Nasa akin ang pangalawang regalo para sa inyo. Ito ang development agreement ng Shen Group para sa baryo. Kapag napirmahan ito, bawat residente ay makakatanggap ng hindi bababa sa 20 milyon. Ano ito? Hindi ako. Wala akong kapangyarihang pumirma nito. Akala mo ba? Naiintindihan ko na. Mga scammer pala kayo. Mga walang hiya. Nagpapanggap kayong taga Shen Group para manloko dito. Ang kapal ng mukha ninyo. Tito, ang babaeng ito ay walang kakayahan. Gapyusan na lang natin si Jiang Xinghe. At iuwi na natin. Anong ginagawa ninyo? Mabuti pa'y sagutin niyo. Halo, General na Manager. Huwag ka nang pumasok bukas. Anong problema, General na Manager? Alam mo ba kung sino ang nasaktan mo? Si Madam Guo, asawa ng chairman. Halo, General na Manager? Ikaw si Madam Guo? Kahit hindi ka karapat-dapat, binabati kita. Sa wakas nakilala mo ako. Madam Guo, bulag ako kanina. Madam Guo, ipatawarin ninyo ako. Lumayas ka. Ang kasunduang ito sa pag-unlad. Totoo ba ito? Siyempre totoo ito. Pero huli na ang lahat para malaman mo. Tapos ka na. Gago. Ikaw na maliit. Lumabas ka. Nanapok ka ng pinsan ko? Basura. Umalis ka. Lahat kayo, lumabas. Alis, mga siraulo. Labas. Madam Guo, ang dakila ninyong tao ay hindi magtatani kanina. Hindi sinasadya lang lahat. Ngayon sasabihin hindi sinasadya. Ngayong araw. Narito ako para kunin ang anak ko. Ngunit bawat salita na nasabi mo, lahat iyon, Guo Shuyen, naalala ko. Ikaw ba ang nagsabi na hindi ako makakalabas ng buhay? Ikaw ba ang nagsabi na tatawagin kong asawa ang lumpong iyon? Binigyan ko kayo ng pagkakataon, pero hindi nyo pinahalagahan. Lahat ng nambuli sa anak ko ngayon. Ako, si Guo Shuyen, babayaran ko ng 10 ibayo. Lahat kayo, lumayas. Anong dakila sa'yo? Tatay. Anak ko. Maghanda ng upuan para kay Presidente Guo. Salamat.
Presidente Guo, wala kaming masyadong maiaalay sa inyo. Pasensya na sa aming simpleng pamamahay. Huwag ninyong sabihin iyan. Heto, ito ba talaga ang tahanan ng kanyang pagkabata? Oo, Nanen, Jiang Xinghe na ang pangalan mo ngayon. Magandang pangalan iyan. Ikinalulungkot kung hindi ako nakaabot na pangalanan ka noon. Ikaw ba talaga ang ina ko? anong ginagawa mo? Presidente Guo, tumayo na kayo, hindi namin matatanggap ito. Ginoong Jiang Xinghe, siya talaga ang anak kong nawawala. Nahiwalay siya sa akin. Pagkapanganak pa lang. Sa loob ng maraming taon, hinahanap ko siya ng hinahanap. Alam kong mahirap ang pagpapalaki sa kanya ng mag-isa. Ang perang ito, pakitanggapin ninyo. Bilang kabayaran sa mga panahong wala ako sa mahabang panahon. Presidente Guo, tumayo na po kayo. Xinghe, tulungan mo siyang tumayo. Noong una, hindi ko alam na si Xinghe ang anak kong nawawala. Ngayon ay alam ko na. Nais kong ibalik si Xinghe sa amin. Bibigyan ko siya ng mas magandang buhay. Sana ay pumayag si Ginoong Jiang. Ano? Alam ko. Iniligtas mo ang buhay ni Xinghe. Sa lahat ng mga taong ito, ikaw ang nag-alaga sa kanya. Ngunit, sana ay maintindihan mo ang nararamdaman ng isang ina. Ang perang ito. Pakikuha mo ito. Ano man ang mangyari, dapat kitang pasalamatan sa pag-aalaga kay Xinghe. Direktor, anong klaseng tao? Ang akala mo sa akin? Sa lahat ng mga taon, anong hirap ang di natin napagdaanan? Anong paghihirap ang di natin naranasan? Subalit, ibinigay ko lahat kay Xinghe. Ang layunin ko ay palakihin siyang maayos. Itinuring ko si Xinghe bilang sariling anak. Ngunit, pero ikaw ay, hindi ko inampon si Xinghe para sa pera. Ibalik mo ang pera. Matino si Xinghe mula pagkabata. Sa piling ko, kahit anong paghihirap, hindi siya nagreklamo. Bigla ka na lang sumulpot. Nagsasabing, kukunin mo si Xinghe. Ito, paano ako makapagpapas siya? Paano mo mapapatunayang si Xinghe ay anak mo? Paano mo mapapatunayang si Xinghe ay tunay mong anak? Noong huli, naiwan ni Xinghe ang kanyang agatang pendant sa hotel. Ako ang nakakita. Sa totoo lang, nang una kong makilala si Xinghe, pamilyar na pamilyar siya sa akin. Alam kong, hindi pera ang habol mo. Kahit anong yaman ay hindi mapapawi ang pagsisisi ko. Ngunit kailangan mong maintindihan, bata pa si Xinghe, marami pa siyang pangarap. Mas magiging maayos buhay niya sa piling ko. Mapapag-aral ko siya sa pinakamagagandang paaralan. Makakatanggap siya ng dekalidad na edukasyon. Maaari rin, sumali si Xinghe sa Shen Corporation. Magtatrabaho siya roon. Tanggapin mo ang perang ito. Hindi ka na mahihirapan. Kapag malaki na si Xinghe, isasama na rin kita para manirahan kasama niya. Hindi ba't maganda ito? Naiintindihan ko na. Wala akong silbi. Hindi ko maibigay kay Xinghe ang kinabukasan na nararapat sa kanya. Kung payag si Xinghe, hayaan mong sumama siya sa'yo. Xinghe, Presidente, bigla ka na lang sumulpot at nagsasabing ikaw ang ina ko. Hindi ko alam kung paano tanggapin ang lahat ng ito. Mag-isa lang akong pinalaki ng tatay ko. Para sa akin, tiis hirap siya sa pangungutya ng nayon. Hindi ko siya pababayaan. Para lang sa ginhawa, alam kong mabuti kang tao. Ngunit nais ko manatili kasama ng tatay ko. Nanay, Jiang Xinghe, ayaw niyang sumama. Anong gagawin natin? Si Xiaofeng kaya, huwag kang kabahan. May paraan ako. At, sa harap ni Xinghe, huwag mo akong tawaging nanay. Huwag mo ring banggitin si Xiaofeng. Naiintindihan ko. Tara na, pupunta muna tayo sa ospital. Secretary Lin, ngayon, pumunta ka sa akin. Binata kong Panginoon, nais mo akong makita? Hanapin mo ang isang tao. Sino ang hahanapin? Isang babae. Ano ang pangalan niya? Hindi ko alam.
Ano ang itsura niya? Hindi ko maalala. Mahirap itong hanapin. May problema ba? Hindi. Kagabi, pumunta siya sa kwarto ko. Malamang. Isang waitress. Mas madali na yan. Na pala. Kamusta kalusugan ni Itay? Maayos naman po ang kalagayan ng chairman. At si Xiaofeng naman? Siya ay naghihintay pa rin ng bone marrow match. CJ, bilisan mo ang paghahanap. Opo, binata kong Panginoon. Pangulong Guo, nais niyo po ba akong makita? Manager Song, sana'y malinaw sa'yo kung sino ang kasalukuyang puno ng Shen Corporation. At alamin kung kaninong panig ang dapat mong panigan. Siyempre po, sa panig ninyo, Pangulong Guo. Wala akong pakialam sa mga chismis sa labas tungkol sa pagpapaupo kay Shen bilang tagapagmana. Pero habang buhay ang anak ko, siya lang ang legit imo tagapagmana ng Shen Corp. Magiging si Shen Feng. Walang duda. Paborito ninyo ang binata, hepe ng Jinling Cultural Tourism. Nararapat lang siyang magmana. Mabutit na iintindihan mo. Makinig ka. Kailangan kitang katulong sa isang pagpapanggap. Gagawin ko ang lahat. Nasaan si Jiang Xinghe? Bakit hindi pa siya pumasok? Hindi natin pwedeng tiisin. Late sa unang araw, terminahin na natin siya. Mukhang may tinatago. May ginawa ba siyang nakakahiya? Nagpalya sa trabaho. Manager Song. Nakarating ka rin sa wakas. Bastos sa unang araw pa lang, gusto mo pa ba ang trabahong to? Kung ayaw, umalis ka na. Hindi po, managers. Nasaktan ang tatay ko, inalagaan ko, kaya ako nahuli. Ano kinalaman ng tatay mo sa trabaho mong to? Kahang mamatay man siya, dapat pumasok pa rin. Ang pag-aatubili mo, pruweba ng pagsisinungaling. Kung ganito lang ang pag-uusap natin. Pagsisihan mo ang lahat ng to. Ano to? Pagkain ng mga empleyado. Ano? Hindi ko alam to. Utos ng korporasyon, hindi na daw dumaan sa'yo. Direktang utos. Nakakapagtaka. Pasensya na Manager Song, ito pong pagkain para lang kay Jiang Xing. Bakit? Hindi ko alam, tagapaghatid lang kami ng mensahe. Hindi ito akin. Hindi ko alam paano ito nangyari. Manager Song, may masamang balita. Ang Caja de Hierro sa finance, nabuksan na. Mahigit 200,000 na pera. Ninakaw. Anong general manager ng Quanling Cultural Tourism Hotel? Alam ko ang Quanling Cultural Tourism Hotel, Jiang Xinghe. Nasaan ang pera mula sa Caja de Hierro? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ngayon kaya mo magastos na pagkain. Nagpapasikat ka lang. Hindi ako. Diretso ako umuwi pagkatapos ng trabaho kahapon. Nasugatan ang tatay ko. Kailangan ko siyang alagaan. Mga dahilan mong ito, iyan ay sa pulis na. Huwag kang magpanggap, maghanap ng dahilan sa pagnanakaw. Ito ay hotel ng Shen Group. Hindi ito lugar na pwede guluhin ng isang dalagita. Kung marunong ka, ay salay mo na ang pera. O gastusin mo, buhay mo sa bilangguan. Manager Song, hindi talaga ako. Tingnan ang kifi. Akala mo hindi ko alam ang mga CCTV sa finance. Sira na. Huwag mong isipin na pagpapanggap ang makakaligtas sa'yo. Ngayon, tanungin mo lahat dito. Kung ninakaw mo ang pera, oo ikaw ang nagnakaw, nakita ko mismo. Hindi ako. Maglabas ka ng 200,000 ngayon. Oh, magpaliwanag ka sa pulis sa bilangguan. Xinghe. Tatay, bakit ka nandito? Hindi pa gumagaling ang sugat. Bakit hindi ka nagpapahinga? Ano, sa Jinling Cultural Tourism Hotel, dinadala mo ang tatay kapag nagnanakaw ka. Ganoon ba? Kasabuat mo siya, di ba? Xinghe. Anong nangyayari? Tatay, pinagbintangan nila akong nagnakaw ng pera. Manager Song, kilala ko si Xinghe. Mula bata, hindi siya gumawa ng kahit anong masama. Lalo na ang magnakaw ng pera. Sinisiguro ko, hindi kailanman magnanakaw si Xinghe. Ang garantiya mo. Ano ang halaga ng garantiya mo? Makinig ka. Magbayad ka ng 200,000 ngayon o kaya ipapahuli ko si Jiang Xinghe. Matanda, kung hindi ka makabayad ngayon, pareho kayong ipapakulong ko. Ikaw, dinadayaan mo kami. Dinadayaan ba kita? Maraming tao dito ang nakakita sa inyong nagtutulungan para magnakaw, di ba? Oo, si Jiang Xinghe ang nagnakaw sa kaha. Siya talaga. Hindi ako.
Hindi man lang ako pumasok sa tanggapan ng pananalapi. Lalong hindi nagnakaw. Huwag mo akong pagbintangan. Ikaw dapat nagnakaw sa kaha. Ang lakas ng loob mo, Jiang Xinghe. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ngayon ako pa ang sisisihin. Hindi aamin hanggat walang ebidensya. Tatawag na ako ng pulis. Tingnan natin kung paano mo ay i-explain. Manager Song. Tingnan mo. Ito na ang huling ipon ng pamilya ko. Kunin mo na lahat. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Huwag nang idamay si Xinghe. Alam ko, naiintindihan ko si Xinghe. Hindi kaya ni Xinghe gumawa ng pagnanakaw. Kunin mo na lahat ng pera. Huwag mong ibigay ang pera, tatay. Kaunting pera lang to. Nagbibiro ka ba? Ang kailangan ko ay 200,000. Isang babae na magnanakaw at sumasagot pa. Isang lumpong matanda na laging nagpapakapi. Kayong mag-ama ay parehong salbaha. Huwag mong apihin ang aking ama. Sino ang gumagawa sa anak ko? Direktor Guo, sakto ang dating mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapal ng mukha? Nasiraan ang anak ko. Ang ibig mong sabihin. Si Jiang Xinghe ba ang ibig mong sabihin? Ang anak mo. Pakialam mo ba yan? Pasensya na Direktor Guo, hindi ko alam na si Jiang Xinghe pala ang anak mo. Makinig ka. Si Jiang Xinghe, ang matagal nang nawawalang anak ko, Guo Shuyen. Simula ngayon, kapag nakita mo siya, para mo na rin nakikita ako. Mas mabuting itigil mo na ang mga paninirang ito, General Manager. O lahat tayo mawawala ng kapayapaan. Lumabas ka. Ngayong araw, nais ko sanang mabait na, ialok ang hotel na. Pinakamagandang tanghalian sa Quanling Cultural Tourism Hotel bilang pagkain ng mga tauhan. Hindi mo lang tinanggihan. Siniraan mo pa ang anak ko sa pagnanakaw ng iyong pera. Hindi mo pa nga naayos ang sarili mong gulo. Nagsasaboy ka pa ng putik sa akin. 100,000 lang, ang dami mong reklamo. Manager Song, gusto mo bang manatili sa trabaho? Direktor Guo, nagkamali ako kung alam ko lang na si Jiang Xinghe, ang anak mo pala. Hindi ako magkakalakas ng loob. Ayaw ko ng mga dahilan. Ayusin mo ang sarili mong kalat ng maayos. Kung gusto ni Xinghe magpatuloy dito, hayaan mo siya. Si Xinghe ay mabuting anak. Gusto niyang suportahan ang pamilya niya. Dapat kong suportahan yan. Xinghe, simula ngayon, ako mismo ang maghahatid sundo sa iyo sa trabaho. Hindi ka nalalakad ng mahabang distansya. Hindi na kailangan, Direktor. Direktor Guo, pangkalahatang manager ng Quanling Cultural Tourism Hotel. Bagamat kasalukuyan kang ang general na manager ng grupo. Ang Jinling Grand Hotel na ito ay tunay na ari-arian ng Shen Group. Ngunit itinalaga ito ng chairman sa pamamahala ng binatang Panginoon. Maraming saksi na nagmamadaling umalis si Jiang Xinghe kahapon sa hotel. At may nawalang pera sa pananalapi. Kailangan kong imbestigahan ito. O di ko maipapaliwanag. Kaya, ang hotel ng binatang Panginoon ay nagpapawalang bisa sa salita ko. Manager, ngunit hindi ka rin na kinikilala. Ang identidad mong anak na ito, totoo ba talaga yan? Huwag kang magpadala sa munting babaeng ito. Paano kung impostor siya? Ano man ang mangyari, Xinghe ay anak ko. Ang puntong ito ay hindi mapag-aalinlangan. Direktor Guo, ang mga salita ni Manager Song ay may katuturan. Maraming nakakita, ang Quanling Cultural Tourism Hotel ay hindi maitatanggi. Ngayon ay inaangkin mo si Jiang Xinghe bilang iyong tunay na anak. Kung ito ay marinig ng chairman, ano kaya ang iisipin niya? Bai Yuyu. Ang Shen Group ay nasa ilalim ko. Mula kailan mo nakuha ang karapatang magsalita? Direktor Guo, nagkakamali ka. Nag-aalala lang ako sa kumakalat na chismis. Kung ipagtatanggol mo si Jiang Xinghe, ang may masamang hangarin, ay maaaring samantalahin at magbalak laban sa ikaw ang maghahirap. Sinasabi mo ba na di ko mapagtatanggol ang sarili kong anak? Huwag na nating pahirapan si Manager Song. Isang 200,000 yuan lang. Sasagutin namin ang kakulangan ni Xinghe. At mag-sorry siya kay Manager Song. Kung ganun, ang bagay na ito ay maayos. Para maiwasan ang mga chismis tungkol kay President Guo na ipagtatanggol ang kanyang anak sa labas para lang sa 200,000 yuan. Hindi na kailangan mag-sorry. Ayos lang sa akin. Pero, problema ito ng pamilya ni President Guo. Hindi ko masisiguro na hindi magkakalat ng kalokohan sa labas. Jiang Xinghe, mag-sorry ka kay Manager Song. Ang issue sa pera, ako nang bahala. Gusto mong mag-sorry ang anak ko. Kahit kailan hindi. Kung may problema kayo, sa akin kayo lumapit. Manager Song, nasiyahan ka na ba ngayon? President Wu. Ang nangyari ngayon ay naayos na. Pero kung marinig ko na may nagkakalat ng chismis, garantisado ko, magdurusa sila ng husto.
Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Xinghe ay ang biological kong anak. Huwag kang mag-alala, President Wu. Sisiguraduhin kung wala magkakalat ng kalokohan. Maaari na kayong umalis. President Wu, ikaw at si Xinghe ay may malalim na ugnayan bilang mag-ina. Nanay. Inay. Ikaw. Anong tawag mo sa akin? Paumanhin. Inay. Hindi. Xinghe. Sa mga nakaraang taon, nabigo ako bilang ina. Xinghe. Tingnan mo, anong ginawa ni Itay? Walang kwenta ang tatay kanina. Tatay. Huwag mong sabihin yan. Nalaman na ng tatay. Simula ngayon. Dapat kang manirahan sa iyong tunay na ina. Tatay. Alam ko. Nais mo ang kabutihan ko. Ngunit, ang may bibigay ng iyong tunay na ina, ay hindi ko kayang ibigay. Presidente Guo, ipagkakatiwala ko si Xinghe. Sa inyo ngayon. Alam kong mabuti ang pagtrato mo sa kanya. Ramdam ko ito sa pag-aalaga mo kay Xinghe. Panatag ang loob ko. Tito Jiang, sa hinaharap, anumang kailangan mo, maaari kang lumapit sa akin, anumang maitutulong ko, gagawin ko ng walang duda. Sa pagsama ni Xinghe sa akin, maaasahan mo ito. Xinghe. Aalis na si Itay. Tatay. Bumisita ka kay Itay sa hinaharap. Nahanap na ang babaeng iyon. Ang pangalan niya ay Jiang Xinghe. May amang panguman siya na si Jiang Shuyang. Lumaki sila sa isang pamayanan ng mangingisda. Naghahanap buhay sa pagtitinda ng isda. Ngayon ay empleyado na sila. Bilang tagapaglingkod sa Jinling Hotel natin, ang sahod ay 2,000 piso. Ang liit naman. Oo, ito ang standard na pasahod ng hotel natin. Maghanap ka ng paraan para tumaas ito sa 20,000. Labag yan sa patakaran. Alam kong labag sa patakaran. Kung hindi, bakit pa kita papaghanap ng paraan? Gusto mo ba ang babaeng ito? Hindi mo na yan dapat pakialaman. Kung gusto ko siya o hindi, bakit ang dami mong tanong? Sa tingin ko, kung may gusto ka sa kanya, hindi sapat ang pera lang. Ano pa ba ang dapat Pero, yung 2,000 sa isang buwan ay kulang talaga. Kulang pang pagkain. Ang mahal naman. Ilabas mo, yung algas na nakaimbak. Opo, Manager Wu, tawagan niyo na lang po ako. Yung foie gras, rito ay masarap. Subukan mo. Ngunit napakamahal nito. Simula ngayon, sanayin mo ang sarili sa ganitong gastos. Ang buwan ng sahod ko rito, kulang para sa isang pagkain. Xinghe, mula ngayon, huwag mo na isipin na ikaw pa rin ang dating tao. Ngayon, hindi ka na babaeng nagtitinda ng isda. Anak ka ni Guo Shuyen. Maaari mong makuha ang lahat sa mundo. Sabihin mo ang isang hiling mo. Ano ang gusto mo? Maisa sa katuparan ko at hiling ka ngayon din. Anong gusto mo? Magagampanan ko agad yun para sa'yo. Nangungulila ako kay Papa. Bakit ka ganyan kaastig? Ang pananatili mo sa akin, di ba mas mainam yun? Kaysa bumalik sa pilay na matandang lalaking iyon, pag nanatili ka sa kanya, mabubuhay ka kaya sa ganitong marangyang buhay. Patawad. Di iyon ang ibig kong sabihin. Presidente Ina. Umorder ka ng anumang gusto mo. Tatawag lang ako sa labas. Halo. Ako ito. Huwag kang mag-alala. Ang karamdaman ni Xiaofeng magkakaroon na ng resulta. Naiintindihan ko, nanay. Xiaofeng, ang babaeng si Jiang Xinghe. Sa wakas ay kumagit na sakit. Ang sakit mo, tiyak na gagaling. At si Shenmu. Kapag gumaling ka na, di na rin siya magtatagal. Sa panahong yun, Shen Corporation ay mapapasa atin lahat. Di ba ito ang kapatid ni Jiang Xinghe? Anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Kung makakapunta ka, bakit ako hindi? Jiang Xinghe, iba-iba ang mga tao. Kung ako ang nasa kalagayan mo, sa pagtira sa ganitong mundo, mararamdaman ko na, walang saysay na ang buhay. Tingnan mo. Sabi ng tatay mo matipid ka daw. Sabi niya may bait ka. Pero sa huli, nandito ka pa rin sa ganitong lugar, para sa iyong kayabangan. Sa totoo lang, tingin lang sa menu.
Wala namang pambili talaga. Samantalang ako ay iba, marami akong pera, kaya kung bilhin lang. Hindi ako naiinggit sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo at sa tatay na araw-araw pumapasok sa bahay namin, nasisira ang gamit namin, nagnanakaw ng pera namin, paano ka, nakakatira ng ganun kasarap? Bakit kaya nagpapakapagod ang tatay ko? Sa totoo lang, di mo kailangang maghirap ng ganyan. Kung ayaw mo talaga, kay Wang na binata, bakit di na lang ako ang pakasalan mo? Para sa ganun, magiging tunay ka ng miyembro ng pamilya Jiang. Pangit ka, ang taas naman ng tingin mo sa sarili. Una, isauli mo ang perang, ninakaw mo sa pamilya namin. Si Jiang Moyang ay tiyuhin ko, ang pagpapagastos niya sa akin ay natural lang. Tungkol naman sa iyo bunso. 1 dekada ka nang nakatira sa kanyang ginhawa. Ang pamilya Jiang, hindi man lang nagreklamo sa iyo, tapos manghihingi ka pa sa akin. Jiang Qingpeng. Kahit Jiang ang apelyido, hindi ka tagapagmana ng pamilya. Ipinagbili mo ang bangka naming pangisda. Sinira pa ang gamit sa pangingisda. Winaldas mo ang kabuhayan ng pamilya. Anong silbi ng pagsasabi mo ngayon? Subukan mong tawagin akong mahal. Sagot ko na ang pagkain mo, pati lahat dito. Pagkatapos kumain, ililibre kita sa taas ng kwarto para tayo magsama. Maghapon sa hot spring. Nakadidiri. Batugan ka. Alam mo ba, lakas ang loob mong sumuwi sa akin, ha? Miss Xinghe, may problema ba kayo dito? Miss Xinghe. Anong klaseng dalaga ba siya? Nakalimutan mo na bang sa eskwelahan, nakikipag-away ka sa mga palaboy para sa mga bote? Nangalgal ka sa basura sa eskwelahan, ngayon dala mo ang baho ng isda at amoy basura. Pinaghirapan ko ang bawat sentim. Kahit mahirap ka, bawat pisong meron ka ay pawang pinagpagura ng tatay ko at sa aking sariling pawis. Hindi tulad mo, na magnanakaw lang. Aminado ka pala. Waiter, si Jiang Xinghe na ito, ang tatay niya ay mabahong mangingisda, hindi niya kayang bilhin dito, palayasin mo siya agad. Sir, si Miss Xinghe ay anak ni Manager Guo ng Shen Group, espesyal na inutos ni Manager Guo. Ang lahat ng gastusin niya rito ay sa kanyang account Hindi totoo. Hindi pwede to. Sino niloloko mo? Ikaw ay. Totoo talaga ito. Kanina lang nandito si Manager Guo. Nagsisinungaling ka. Makinig ka. Huwag kang magkunwari, Jiang Xinghe. Anong pakinabang ng drama mo? Adik ka sa pagpapanggap. Pumunta ka sa restorang ito para makapangloko ng pagkain. Tumigil ka sa kalokohan. Alam kong minamaliit mo pamilya ko. Pero kayo, ang karapat-dapat hampasin. Kumikita ng walang ginagawa, sakim sa kayamanan. Naninira ng mahihina. Putang inang ampon ka. Anong karapatan mong hamakin ako? Kahit ngayon, makakain ka dito. Hindi ibig sabihin, mababago mo ang takbo ng mundo. Sabihin ko sa'yo, ipinulot ka lang. Habang buhay, ampon ka ng pamilyang Jiang. Hinampas mo ako? Binibini. Bilang lalaki, paano mo nagawang saktan ang babae? Ginoong Shen. Matagal na kitang kilala. Makinig ka. Itong hampas lupang ta, isang tindera lang ng isda, wala siyang pera, nakikikain lang sa restoran mo. Palayasin mo na siya ngayon din. Ngayon, wala akong nakikitang hampas lupang palamunin. Ang nakikita ko, si Ili Singh, bilang panauhing pandangal dito. Ngunit hinawakan mo siya. Hindi. Ginoong Shen. Presidente Shen. Malamang may, hindi pagkakaunawaan. Lasing na lasing siya no, di niya dapat ako matandaan. Pero, bakit niya ako tinulungan? Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Mga ginang at ginoo, humihingi kami ng paumanhin. Pakisuyong makinig. Ngayong araw, ang tagapagmana ng Shen, may personal na dapat asikasuhin. Ang restaurant, pansamantalang isasara. Maayos na lumabas ang lahat. Lahat ng gastusin ngayon, libre na po, sa ngalan ng Shen Corporation. Salamat sa inyong kooperasyon. Maraming salamat. Mga gwardiya. Ako mismo, hindi matatanggap ang pananakit sa babae. Ngayon, dapat kang managot. Binatang Ginoong Shen. Nagkamali ako, hindi na ako uulit. Bulag at tanga ako. Inventor at walang hiya. Patawarin niyo po ako ngayon lang. Kung may susunod pang pagkakataon, anong dapat kong gawin? Kung may susunod pa, itapon niyo na ako sa ilog para maging pagkain ng isda. Binatang Ginoong Shen. Mabuti. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Salamat po, binatang Ginoong Shen. Salamat. Teka. Naniniwala ako walang susunod pang pagkakataon. Pero sinabi ko na, dapat kang parusahan sa ginawa mo ngayon at harapin ang bunga nito.
Sana'y panindigan mo ang pangakong walang susunod. Kung hindi, talagang itatapon kita sa ilog. Ngayon na umalis ka. Sana hindi niya matandaan ang nangyari nung gabing iyon. Mabuti pang tumakas na. Itay, Xinghe, bakit ka bumalik? binisita ko kayo. Kumusta po kayo? Mabuti. Ayos lang si Itay. Si Pangulong Guo tumulong bumili ng bangkang pangingisda. Makakapangingisda na ulit ako. Pero, medyo di sanay kapag wala ka. Sa pagtulong sa akin. Itay, Sige na, wag na nating pag-usapan. Xinghe, noong bata ka pa, gusto mo ang mga saranggola kong gawa. Ngayong matagal na panahon, hindi ko alam kung gusto mo pa bang magpalipad ng saranggola? syempre naman. Tara na't magpalipad tayo. Sige, tara na. Inay, Xinghe, hating gabi na. Saan ka galing? Huling-huli na. Saan ka napadpad? pasensya na. Nalipad ang oras sa pagpapalipad ng saranggola. Wala yun. Ipauuwi na kita sa driver. Dito po tayo. Tay, Presidente Guo, salamat sa pag-aalaga kay Xinghe nitong mga nakaraang araw. Ginoong Jiang. Mukhang may maling akala ka. Ako ang tunay na ina ni Xinghe. Dapat siya sa akin. Ang mga pasasalamat, hindi dapat galing sa'yo. At saka, ginagamit pa rin ni Xinghe ang pangalang Jiang Xinghe. Nais kong gamitin niya ang apelyido ko pero ayaw niya. Anong problema sa paggamit ng apelyido ko? Bakit pipilitin ang Jiang? Kailangan ba niyang piliin ang kaparehong masaklap mong kapalaran? Presidente Guo, ano ba ang ibig mong sabihin? Ikaw, hindi mo pwedeng sabihin yan. Hindi ko inakala. Sa lahat ng ginawa ko para sa kanya, nakakapit pa rin siya sa... Hindi pa rin ba niya maintindihan kahit ngayon, kanino talaga siya anak? Jiang, lilinawin ko na. Simula ngayon, hindi mo na makikita si Xinghe. Anong ginagawa mo kay Xinghe? Ikaw ang dapat mabahala sa sarili mo. Mga gwardya, manatili kayo rito. Dalhin niyo siya. Manager Song, nasiyahan ka na, ba ngayon? Tingnan natin kung sino, manggahas humawak sa anak ko. Binibining Xinghe. Handa na ang hapunan. Gusto mo bang kumain sa sala o ipapadala ko na lang sa kwarto mo? huwag na mag-abala. Kalihimbay. Hindi ako gutom. Uwi muna ako sa kwarto ko. Alam mo na ba? Ang tungkol saan? Hindi mo pa ba natuklasan na may tunay kang kapatid na nangangailangan ng tulong mo? Kalihimbay. Ano bang pinagsasabi mo? Anong kapatid? Huwag mo akong tawaging kalihimbay. Ang totoo, ako ang asawa ng kapatid mong si Shenfeng. Kaya ako'y iyong hipag. Ate Xinghe. Ano? Akala mo ba talagang ang isang hampas lupang mula sa nayon ay makakabalik sa lahi niya at maghahari-harian dito? Lahat ng kayamanang ito ay may katumbas na halaga. Dapat mong bayaran ang lahat. Sa pamamagitan ng... Nakadepende sa kung anong meron ka. Wala akong maibabayad at wala akong hinahangat. Ibabalik ko lahat. Hindi ko ito kailangan. Gusto ko lang bumalik sa aking ama.
Sa tingin mo ba, ito'y lugar na pwede mo pasukin ng basta-basta? Akala mo ba si Manager Guo ay parang mga bulok na isdang iniinda mo sa palengke? Excuse me po, may utos si Pangulong Guo. Huwag po kayong aalis mag-isa. Bakit niyo po ako hinahadlangang umalis? Ate Xinghe, huwag ninyo pong pahirapan ang mga tauhan. Kung talagang gusto ninyong umalis, maghintay kayo sa pagbalik ng inyong ina. Hindi pa huli ang lahat. Pwede ba akong bumalik sa kwarto? Bantayan niyo siya. Opo. Pangulong Guo, ang mga Jin sa pagkakataong ito, sobrang compatible sa second young master. Dapat tayong magmadali para sa second young master, isagawa ang bone marrow transplant. Kahit anong halaga, wala akong pakialam. Iligtas niyo ang anak ko. Naiintindihan ko. Makinig kayo. Kapag nailigtas niyo siya, magdodonate ako ng karagdagang 10 milyon sa ospital niyo kung mamatay siya. Jijibin ko ang ospital niyo. Opo Pangulong Guo, gagawin namin ang lahat. Inay, si Jiang Xinghe, parang alam na ang lahat. Itong mag-ama. Talagang mapaanggulo. Binigyan ko ng pagkakataong yumaman. Ayaw namang tanggapin. Mahirap talaga ang mahirap. Wala tayong magagawa. Anong dapat nating gawin ngayon? Huwag kayong mag-alala. Handa na tayo, halos lahat. Sa loob ng 2 araw, bantayan niyo siyang mabuti. Ipapaaga ko na sa ospital ang pag-transplant. Sige. Tatay. Nandito nga talaga siya. Bakit ka pumunta rito? Nakita niyo ba ang tatay ko? Ano? Tumakas si Jiang Xinghe. Anong ginagawa ninyo? Ang daming tao, di mahuli ang isang babae. Pasensya na, Pangulong Guo. Umalis na kayo rito. Hanapin siya agad-agad. Huwag muna mag-alala. Naalala ko si Jiang Xinghe. May tiyo siyang na nagngangalang Jiang Mokheng. Baka siya ang makatulong. Pangulong Guo, bakit mo kami tinawag dito? Hindi namin dinulo ang mag-amang iyon. Inimbitahan ko kayo rito para humingi ng tulong. Pagkatapos nito, ang perang ito ay mapapasa inyo. Sige, sige. Sabihin mo, gagawin namin lahat. Simple lang. Gusto namin si Jiang Xinghe. Jiang Xinghe. Hindi ba't ikaw ang ina ng babaeng iyon? Bakit kami ang hahanap sa kanya? Di nyo kailangang malaman. Tandaan nyo lang, huwag niyang saktan kahit isang hibla ng buhok. Gusto ko siyang buo, nakatayo sa harap ko. Kapag nagtagumpay, dodoblehin ang premyo, doble ang gantimpala. Pero kung mabaygo kayo, Huwag kayong mag-alala, ang usaping ito, iasa nyo sa amin. Oo, oo. tagay sa ating pagtutulungan. Tagay sa pakikipagtulungan. Ano nang sinabi mo? Ama ni Xinghe. Nahuli nila. Opo, binata kong amo. Pero huwag kayong mag-alala, may pinadala na kaming maghanap. Ang usaping ito, huwag dapat malaman ni Xinghe. Ano nang sinabi mo? Nasaan na ang tatay ko? Xinghe, huminahon ka. Nawawala ang tatay ko. Paano ako Maghintay ka rito ngayon, siyang tunay. Ngayon, wala pang tiyak na balita. Tagapangasiwali, natuklasan lamang. Huling, pagtambang sa tiyuhin mo. Tiyo, Alam mo kung anong klaseng tao. Ang tiyuhin mo. Ikaw ang target nila. Habang hindi ka sumusulpot, ang iyong ama ay mananatiling ligtas. talaga? Pero paano? Huwag kang mabahala. Maghintay ka lang dito ngayon. Sasagipin ko ang iyong ama. CJ. Paumanhin, Shenmue. Buhay ko ang aking ama. Di ko maisa sa panganib ang kaligtasan niya. Kumusta po, tiyo? Ako ito. Tatay. Tatay, nandito ka ba? Tito.
Jiang Qingpeng. Bakit mo ako itinali? Anong gusto ninyo? Ikaw na mayabang. Di mo inasahang darating ito. Tama na ang salita. Nasaan ang tatay ko? Di mo ba sinabi? Alam mo kung nasaan siya? Ang tatay mo, syempre alam namin kung nasaan. Yang lumpong walang kwenta. Malamang ay, wala na sa hininga. Kapatid mo siya. Yang lumpong basura, laging nangangagat sa nagpapakain. Kailan ba siya? Umamin na Jiang siya? Kahit ngayon, sino ang tunay na Jiang? Di niya alam. Sa mahabang panahon, tatay ko ang sumuport. Pero kayo, kinuha at ninakaw lang. Pati bangka namin, ipinagbili ninyo. Trabaho niya yun. Ngunit ikaw, 20 taon kanyang pinalaki, ngunit sa huli, di ka ba, sumama sa mayamang ina mo? Nakaranas ng ginhawa. Eksakto. Kaming Jiang, 20 taong pinalaki ka. Ngayon may mayaman kang ina, di ba dapat magbayad sa aming Jiang? Ako'y pinalaki ni tatay. Anong karapatan ninyo? Nagmamalaki ka pa. Wala akong pakialam sa'yo. Di mo ba alam, mahalaga ka ng kalakal ngayon. Alam mo ba ang halaga mo? 1,000,000. Di ko inakalang ito ay magiging ganito kaimportante. Pakawalan ninyo si tatay. Susuko na ako. Yang matandang tanga. Wala sa amin. Di mo na siya makikita. Ngunit ikaw, aming puno ng pera. Mahalaga ka na ngayon. Illegal ito. Di ba kayo takot sa pulis? Illegal. Pamilya tayo. Bilang kuya mo, naglalaro lang kami ni ate. Kasalanan ba yon? Huwag mo akong hawakan. Ching Pong. Huwag kang padalos-dalos. Kailangan pa natin siya sa ransom. Anong ikakaba mo? Ayon sa nanay niya, basta buhay siya, makukuha natin ang pera. Mabuti pa. Pagbigyan mo muna ako. Ako. Paano ako nakapagpalaki ng ganitong basura? May sinabi ba ang babaeng yon? Huwag yung galawin yan. Pero ano? Hintay muna tayo. Kung hindi dahil sa halaga mo sa amin, ginawa na kita ngayon pa lang. Paano ako nakapagpalaki ng walang kwentang bagay? Mawawala na ako ng hininga. Tawagan mo ang babaeng yon. Sabihin mong nasa amin ang anak niya. Hoy! Ang pinapagawa mo sa amin, tapos na. Huwag mong kalimutan ang usapan. Doblehin mo. Naiintindihan. Nahuli na nila si Jiang Xinghe. Mga tarantadong ito, pangit na ugali, pero maaasahan pala. Kukunin ko na siya ngayon. Huwag nang ibalik dito, dalan mo diretso sa ospital. Ipapaayos ko na ang transplant surgery mamayang gabi. Jiang Xinghe. Mukhang ngayong gabi. Walang makakapigil sa'yo. Tapos na ang tawag. Tatay, tapos na. Anong sabi niya? Sabi niya darating siya agad. Siguro, dapat nating puntahan si President. Sayang ang oras, kailangan natin bantayan siya. Anong dapat bantayan? Hindi siya makatatakas. Ang importante, Pwede tayong humingi ng mas marami. Tama. Tara na. Bilasin mo. nasaan ang taong kailangan ko? President Guo, anak mo yan ah. Tungkol sa pangako mo sa amin. Tama na. Ganito ang halagang gusto namin. Masyado kang ganid. Baka mabulunan ka. Anak mo yan sa dugo. Miss Xinghe, kung hindi ka magbabayad, hindi mo na siya muling makikita. Huwag kang mag-alala. Ipagkaloob mo lang siya sa akin. Magpresyo ka na. Magkano man ang gusto mo. Talaga, nasa loob siya. Ipapasok na kita. Nasaan siya? Hindi ko alam. Nandito talaga siya kanina. Anong lakas ng loob mo? Lokohin kami. Hanapin siya ngayon din. O pagsisisihan mo. Bilis, bilis. Sing. Saan napunta si Miss Xinghe? Hindi. Hindi ito taguan. Mababakasin din nila ako. Jiang Xinghe. Tumigil kang magtago. Nakikita kita.
Saan napunta ang maliit na to? Bantayan mo lang siya. Ano pang silbi nito ngayon? Kanina lang, di siya makakalayo. Magmadali't humanap tayo. Tama. Di tayo pwedeng mawalan ng pera at madaming problema. Ikaw, magmadali ka't maghanap, Jiang Xinghe. Tumigil kang magtago. Ayaw mo bang makita ang tatay mo? Presidente Guo, sa tingin mo nagsisinungaling sila para lang makakuha ng pera? Imposible. Di sila maglalakas loob. Maghanap pa. Di ako naniniwala. Pwede silang magkapanak at lumipad papalayo. Dapat sana. Isinama na si matandang Jiang Muiang dito. Hulihin sila. Presidente Guo, ano bang ibig mong sabihin? Xingpong. Anak ko, Presidente Guo, di talaga kami nagsinungaling. Nandito lang siya kanina. Alam ko. Xinghe. Ayaw mong, ang dalawang to, masaktan. Lumabas kang maamo at umuwi kasama si nanay. Presidente Guo, ayaw niya sa atin. Di siya lalabas dahil sa atin. Alam ko. Anak ko, mas naiintindihan ko siya. Xinghe. Makatatago ka ngayon, pero hindi habang panahon. Pababayaan mong may magdusa. Jiang Xinghe. Salbaha ka. Lumabas ka na dyan. Sinisira mo kami. Tigil. Paano mo haharapin ang mga ito? Wala akong pakialam. Pakawalan ang tatay ko. Sasama ako sa iyo. Anong silbi ko para sa tandyang matanda? Xinghe, samahan mo ang nanay mong umuwi. Ako na ang bahala. Padadalhan ko siya pauwi. Kasama ang malaking halaga. Sapat para sa pagretiro. Kung hindi mo pakakawalan ang tatay ko, ang makukuha mo ay bangkay ko. Huwag kang pumili ng hirap sa halip na ginhawa. Anak mo rin ako. Bakit mo ako itinatrato ng ganito? Anak. Engkantado ka. Gusto mo pang maging anak ng mayamang pamilya? Tahimik. Presidente Guo, hindi yan ang ibig kong sabihin. Xinghe, si Xiaofeng ang tunay mong kapatid. Kung susunod ka lang at gagawin ng paglipat, pagkatapos, mananatili kang mabuting anak. Isang maliit na, paglipat ng butod ng buto lang. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ka ganito kitigas ang ulo? Sa maliit na, sakripisyo, makukuha mo ang habang buhay na kayamanan. Pagkatapos, mananatili tayo, masayang pamilya. Ako. Hindi mo naunawaan. Gusto ko lang ang nanay ko. Hindi ang posisyong mayamang tagapagmana. Ina. Ang mga walang kwentang damdamin, mabubusog kaya nito ang tiyan mo. Hindi ko talaga maintindihan kung tunay kang anak ko. Paano ka naging ganito kaungol? Ang mga bagay na walang halaga sa iyo. Ang pinakamahalaga sa akin. Huwag mo akong sisihin kung ako'y maging malupit. Hulihin siya. Bata pa rin talaga. Kunin niyo siya. Opo. Sino ang may lakas ng loob? Shenmu. Bakit ka nandito? Dalhin siya palayo. Ngayon, wala kang makukuhang kahit sino. Sa salita mo lang, akala mo makukuha mo siya. Hindi ba yan katawa-tawa? Yamang nandito na ako. Akala mo ba? Wala akong alam. Anong ibig mong sabihin? Si Xiaofeng ay nakahiga sa ospital. Si President Guo may panahon para hulihin ang isang dalaga. Mukha ngang, desidido ka, nalabanan ako. Mga lalaki, hulihin niyo sila. Hindi ka ba curious? Secretary Lei, bakit wala sa tabi ko? Pinadala ko si Secretary Lei para alagaan ang ama ko. Kapag hindi ko siya tawagan, sa loob ng 5 minuto, hindi ko mapapangako kung ano ang sasabihin ni Secretary Lei sa ama ko. President Guo, hindi ka ba desperadong kontrolin ang grupo? Ang mga bagay na ito, ayaw mong malaman ng ama ko. Bumaba kayo, nanay. Pero si Xiaofeng, hindi ba't sinabi ko sa'yo? Huwag mo akong tawaging nanay sa labas. Wala na bang saysay ang salita ko? Bumaba kayo. Lahat bumaba. Maghiwalay kayo. Xiaomu. Si Xiaofeng ay iyong kadugo. Kailangan bang maging walang puso ka? Kung ikukumpara kay President Guo sa pagtrato mo sa sarili mong anak, mas mabait pa nga ako. Shenmu. Hindi kita pakakawalan kay... Nasaan si Xinghe? Ikaw, saan mo dinala ang anak kong babae? Anak mo. Akin talaga siyang anak. Pakiusap. Isipin mong siya'y anak mong tunay. Huwag mo siyang saktan. Anak ko siya, pinaghirapan sa tiyan ng 10 buwan. Paano ko magagawa na pabayaan siyang mamatay? Ito. Pagkakakilanlan para makapag-aral sa ibang bansa. Pirmahan mo lang, dito ang pirma. Maipapadala ko siyang mag-aral sa abroad.
Totoo ba ito? Siyempre totoo. Kahit tigre ay di kinakain ng anak, sasaktan ko ba siya? Pero, hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Pag-isipan mong mabuti. Pag-aaral sa abroad. Magandang kinabukasan ang naghihintay. Hindi mo pwedeng hayaan siyang mabuhay kasama isang amang tinderong tulad mo. Tama ka. Ang matandang tulad ko, di dapat humahad lang sa kanya. Mabuti at alam mo yan. Ingatan mo ang mga salita mo. Pinapayuhan kita na pag-aralang mabuti. Huwag kang mag-alala. Di ko sasabihin kay Xinghe. Basta, ito ay para sa kanyang kapakanan. Gagawin ko ang lahat. Anak, laging iaalay ng tatay mo ang proteksyon. Binatang Ginoo, si President Go ang magre-representa ng buong grupo upang magdaos ng shareholders meeting. Sinabi, gusto nilang ipamahagi muli ang mga shares. Naiintindihan ko. Nalaman ni Uncle Jiang. Hinaguri namin ng buong Yangcheng. Pero, walang nakita. Hinala ko. Baka nasa harapan lang pala. Xinghe, Tay, ayos ka lang ba? Hindi kita mahanap. huwag kang mabahala. Maayos na maayos si Itay. Tay, sobrang nami-miss kita. Miss na miss ka rin ni Itay. Ngayon, nasa hotel restaurant ako kung saan ka nagtatrabaho. Maghihintay ako dito. CJ, paparating na ako. Shenmue, alam mo ba, nakita ko na si Tay. Naghihintay siya sa restaurant. Sa dami ng resources ng Shen family, hindi namin matunton si Uncle Jiang. Ngayon bigla siyang nagpakita sa hotel. May problema rito. Tandaan mo. Siguraduhin pipirma siya dito. Huwag kang magkamali. Oo. Gamitin ko muna ang CR. Nakakainis. Bilisin mo. Handa na ang lahat dito. Basta, pumirma siya dito. Ang ating mga tao. Agad siyang pipigilan. Handa na ba ang ospital? Nakahanda na ang operasyon. Naghihintay na lang ng donor. Mabuti. Itong tanggang ito, malamang hindi niya maalaman. Ang kanyang pinirmahan ay hindi pala study guarantee, kundi organ donation consent form. Kasunduan sa donasyon ng organo. Ginawa talaga nila. Pirmahan mo ang dokumentong ito. Bawat parte niya ay sa atin. Magiging atin ang lahat. Ako ay tumawag din kay Xinghe. Hindi ko hahayaang si Xinghe ay magsakit kahit kailanman. Jiang Muiang, tumigil ka dyan. Matandang gago ka, hanggang saan ka tatakbo? Tumigil ka ngayon din. Talagang hindi ko pahihintulutang saktan ng anak ko. Saktan mo siya. Magpatakbo ka pa. Sige, takbo ka pa. Sinusubukan gamitin ako para lokohin ang anak ko. Panaginip lang yan. Dahil alam mo na. Sasabihin ko ang totoo. Kailangan namin ng bone marrow niya. Ang asawa ko ay nasa ospital ngayon, nag-aagaw buhay na. Kapatid niya ito. Tagapagmana ng Shen Corporation. Maliit lang ang hihingin namin sa kanya para mailigtas ang kapatid niya. Anong masama doon? Hindi ko kailanman pahihintulutang saktan ng anak ko. Kasalanan ko ang lahat. Naging masyado akong nalinlang sa kanila. Nadala ko si Xinghe rito para pirmahan ng dokumento. Hindi ko na pabibigatin pa si Xinghe. Pigilan siya. Pakawalan mo ako. Naiisip mo pa bang magpakamatay? Ano bang, kagalang-galang na ama? Sayang, hindi ka magtatagumpay. Dalhin niyo siya. Tatay. Nasaan siya? Tatay. Munting kabibe. Tuwing nakakahanap ako ng kabibe, ibinibigay ko sa tatay ko. Narito siguro siya. Phew. Mukhang huli na tayo. Hoy. Ano? Bukas na ang pulong ng lupon. Maghahanda ako. Anong nangyari? Si Gup Suyun ay nagtitipo ng lahat ng shareholders ng Shen para sa emergency meeting. Pulong ng lupon ng Shen Corporation. Bakit ka tinawag? Singi. Sa puntong di na dapat itago pa. Tama.
Shareholder ako ng Shen Corporation. At si Goksu yun ay siyang aking madrasta. Hinala ko, ang pagkawala ni Tito Jiang ay may kinalaman kay Goksu yun. Ang pulong ng shareholders na ito ay hindi magiging simple. Shenmue, nakikiusap ako, iligtas mo ang tatay ko. Maaari mo ba akong samahan sa pulong ng shareholders? Siyempre. Pero, bago yon, dapat kitang ipakilala sa isang tao. Sino? Ang ilang mga utang ay dapat nang bayaran. Nanay, sagipin mo ako. Ayokong mamatay. Xiaofeng, huwag kang mag-alala. Tiyak na ililigtas ka ni nanay. Kahit anong sakripisyo. Bakit wala ka sa kwarto mo? Bakit ka pumunta rito? Ano? Dapat ba ako manatili sa loob ng bahay na walang sariwang hangin? Anak, ngayon, may panahon ka na bisitahin ng tatay mo. Ito pala ang iyong ama, ang bantog na, tagapangulo ng Shen Corporation. Tunay nga. Maaari ko bang itanong kung paano kita tatawagin? Kumusta po tiyo? Ako si Jiang Xinghe. May mahalagang bagay akong dapat pag-usapan. Goksu yun, mabilis kumilos sa labas, gumagawa ng kaguluhan sa grupo. Sa ngayon, pinipon niya ang lahat ng shareholders. Nagtatawag ng shareholders meeting. Lalo siyang nagiging mapusok. Pinipilit niya si Xinghe na i-donate ang Maro kay Xiaofeng. Para dito, dinukot niya ang pamilya ni Xinghe. Anong nangyayari? Sa totoo lang, si Xinghe ay anak na tunay ni Goksu yun. Kanyang pinabayaan si Xinghe para sa yaman ng pamilya at pinalayas ang nanay ko sa Shen family. Lahat ng mga nakaraang tao. Yan pala ang katotohanan. Tiyo, ako. Tunay kong mahal si Xinghe. Alam ko. Akala mo'y ulyanin ako. Mukha siyang mabuting babae. Pakisamahan mo siyang mabuti. Gagawin ko. Panahon ng ayusin ang mga parasito sa korporasyon. Sabihin mo, bakit kaya ng asawa ng tagapangulo magpupulong ng emergency na shareholders? Ano ang layunin niya? Pangulong Go ngayon, hawak lahat ng shares ng tagapangulo. Bigla ang pulong ng lupon. Palatandaan ng malalaking pagbabago. Kumusta na ang gagong iyon? Nagsimulang maging suwail. Nabugbog. Ngayon, nakakulong sa bodega. Pagdating ng pangunahing panauhin, ilalabas natin siya. Magaling. Siya lang ang kumikilala sa amang ito. Tingnan natin kung paano ang babaeng ito makapanood lang sariling ama niya mamatay sa harap niya. May balita ba sa kinalalagyan ng tagapangulo? Wala pang bakas ang tagapangulo. Kahit malaman niya ngayon at magmadaling bumalik, hindi siya aabot. Kailangan nating kontrolado ang Shen Corporation bago siya bumalik. Sa ganito, walang makakapigil para pigilan tayong iligtas si Xiaofeng. Inay. Sa totoo lang, kung tayo ay ikulong si Jiang Xinghe sa ilalim ng lupa, sala apertibo bago siya bumalik. Bakit pa, sa pulong ng mga shareholders? Maliban kung balak mo. Pangulong Go. Ako'y nag-aalala kahit si Xiaofeng gumaling ngayon. Mawawala ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Pagkatapos, matatanggal tayo sa Shen Corporation. At mawawalan ng pera, lubos na. Imposible. Makinig ka. Gusto kong mabuhay ang anak ko at ang Shen Corporation. Walang sinuman ang makakuha ng aking pinaghirapan. Si Xiaofeng ang asawa mo. Dapat mong maintindihan. Lahat ng ginagawa ko para sa kinabukasan mo. Naiintindihan ko, Pangulong Go. Mga kagalang-galang na shareholders. Pinulong ko kayo ngayon para sa isang mahalagang anunsyo. Ngayon tayo'y muling magtitipon upang maghalal ng bagong tagapangulo. Dahil ang Shen Corporation magkakaroon ng bagong Halala muli ang chairman. Ang usaping ito, hindi dapat si Madam Wu lamang ang magdesisyon. Ang chairman ay kasalukuyang may karamdaman, nagpapagaling pa. Paano ninyo matitiis na masaksihan siya magpakapagod ng labis, pamamahala sa Shen Corporation? Ang paghalal sa chairman ay pagpapakita ng malasakit kay Chairman Shen. Madam Wu, kahit ay ihalal natin ang chairman, dapat ay naroroon ang chairman. Kumikilos kayo ng walang pahintulot ni General Shen. Nagpapas siya ng nag-iisa. Hindi ba ito lubhang hayagang pagiging sikim? Director, ipinapahiwatig mo bang nais ko agawin ang kumpanya ng chairman? Ang ambisyon ni Madam Wu ay talagang malaki. Tama.
Bago umalis, partikular na inutusan ng chairman na walang pagpupulong ng board ang gagawin bago siya bumalik. Madam Guo, ang pagtawag ditong emergency meeting ay pagtatangkang kudeta? Ano kung oo? Kaya, ano? Sa aking pagkaunawa, si Madam Guo ay pangalawang asawa lamang ng chairman. Isang taong sumali sa Shen Corporation sa kalagitnaan. Wala kang karapatan na tumayo sa posisyong ito. Huwag nang magbalak tumakbo bilang chairman. Maaari ninyo akong tanggihan. Ngunit mapabubulaanan ba ninyo ang pagiging tagapagmana ni Shenfeng? Siya ang tunay na anak ko at ng chairman. Bukod dito, wala sa inyong naririto ang may sapat na impluensya para pigilan ako sa pagbabago sa mga desisyon ng chairman. Dahil lubos kayong walang kapangyarihan, nahadlangan ito. Bago pumasok sa sanatorium, ang chairman ay personal na naglipat ng 51% ng kanyang share sa akin sa pamamagitan ng mutual agreement. Dagdag pa ang aking sariling 4% na pagmamayari at ang 7% shares ng aking anak. Ako ay humihiling ng bagong halalan para sa chairman. Ako, si Guo Xiuyan, ang bagong chairman ng Shen Corporation. May tutol ba? Tutol ako. Shenmu. Shenmu. Tutol ako. Xiaomu. Tigil na sa kalokohan. Hindi ka ba naparito para batiin si nanay sa pagiging chairman? Sarap na sarap kang maging ina ng iba. Pero, hindi ka dapat maging ina. Sa pagkakaalam ko, binigyan ka lang ng matandang iyon. 8% shares. Anong magagawa mo sa akin? Xiaomu, anak ka ng pamilyang Shen. At kapatid ni Xiaofeng sa dugo. Pinapayuhan kita na pag-isipang mabuti ang mga gagawin mo. Baka pagsisihan mo ito. Pumarito ako ngayon. Una, para sa pagpupulong ng mga shareholder. Pangalawa, gusto kong tanungin si President Guo. Anong balak mong gawin? May isa pang anak pala si Chairman Shen. Nakansela ang detalye ng DNA report. Tingnan mabuti ang petsa ng kapanganakan. Nakansela ang detalye ng DNA report. Conclusion, hindi pa siya ikakasal sa pamilyang Shen. Anak sa labas niya si Guo Xiuyan. Nagkaroon ng anak sa labas, nang ahas pang makipagkumpetensya bilang chairman. Walang hiya. Jiang Xinghe. Nababaliw ka na ba? Gusto mo ba akong sirain? Ako ang tunay mong ina. Hindi kita sinisira. Ang kasakiman mo ang sumisira sa iyo. Tumigil ka na. Tumahimik ka. Sino ka para sermonan ako? Isang Madam Shen na may anak sa labas. Madam Shen, dapat, hindi maging chairman ng Shen Group. Pakawalan mo si Tito Jiang. Kung hindi, wala kang matitira. Nangangahas ka. Sino ka para utusan ako? Uutusan mo ako. Ako, Asawa ko. Ako. tingnan mo. Ang nagawa mo. Asawa ko. Hindi ito ang iniisip mo. Sinusubukan kong iligtas ang anak natin. Si Xiaofeng ay nakatanggap ng kritikal na kondisyon dahil sa leukemia. Kung walang agarang lunas, mamamatay siya. Siya ang ating nag-iisang anak. Pababayaan mo bang mamatay siya? President Guo, ang sinasabi ko ay, pagpulong mo sa lihim nang walang paalam sa ama ko. Huwag kang magpaliko ng usapan. Ginawa ko ito para iligtas ang anak ko. Shenmu. Taon nang wala ang ina mo. Isang tanggi ka lang. Lahat sa Shen Corporation ay para kay Xiaofeng. Nakabitin ang buhay ni Xiaofeng. Malibang isakripisyo ito para sa kanya. Asawa ko. Sa lahat ng taon. Ang pagtrato ko sa'yo. Hindi mo ba alam? Ang gusto ko lang ay iligtas siya. Paano mo ipapaliwanag ang anak sa labas? Hindi siya. Anak sa labas. Oo. Bago tayo ikasal. Nagsinungaling ako. May anak na ako bago pa tayo magpakasal. Nadaya lang ako noon. Pagkatapos nating ikasal, tapat ako sa'yo. Naniniwala ka sa akin, di ba? At saka, hinanap ko siya, para lang mailigtas ang anak natin. Ang resulta ng pagtutugma ay bagay na bagay sa kanya. Tumigil Ka na. Itong malikot na bata, ano ang kinalaman niya sa'yo? Bakit mo siya pinoprotektahan? Kahit mga leon, di kumakain ng sariling anak. Lalo na't sarili mong anak siya. Pero pinagbabalak mo siyang sir-on. Anong mali sa plano ko? Ako ang nanganak sa kanya. Kumukuha lang ako ng kaunting kabayaran. Hindi naman labis yon. Baliw ka na talaga. Walang katwiran. Si Xiaofeng ang solahing anak natin. Gusto mo ba talaga masaksihan ang pagkamatay niya? Hindi dahilan yun para manakit ang inosente. Wala akong ginawang masama. Para iligtas ang anak ko, handang magsakripisyo. Para ba talaga to kay Xiaofeng? Hindi ako naniniwala. Lahat ng gulo ngayon, pagpapatawag ng Maiting, para rin ba kay Xiaofeng yon? Huwag kang magpanggap na ulirang ina. Sa totoo lang, yaman lang ng mga Shen ang habol mo. Noong nakaraan, dahil sa yaman at posisyon, pinabayaan mo si Xinghe. Ngayon naman, para maging tagapangulo ka. Wala ka ng moralidad. Hindi ka dapat maging ina. Tumigil ka, tahimik. Apektado ka na. O tama ang hinalap. Hindi yan totoo. Ipikit mo ang bibig.
Ipinaalam ko. Simula ngayon, si Guo Shuyan ay hindi na asawa ko. Babawiin ko rin lahat ng shares mo sa Shen Group. Dagdag pa riyan, si Shen Feng ay hindi na magiging tagapagmana ng Shen Group. Hindi nyo pwede gawin to sa akin. Hindi ganoon yun. Hindi talaga pwede to. Hindi. Hindi pa ako Jiang Shuyang, huwag mong kalimutan, nasa akin pa ang tatay mo. Ikaw, Sing. Sadya niya itong ginagawa, wala na siyang natitira. Hindi niya masasaktan si Tito Jiang. Talaga. Ang bodegang kinaroroonan ng tatay mo, may nakakabit na mga bomba. Isang utos ko lang, isang malakas na putok. At mawawala ang tatay mo magpakailanman. hindi. Hindi mo magagawa. Wala na akong mawawala. Akala mo hindi ko kaya. Kung mamatay ang anak ko, isasama ko si Jiang Muiang at kayong lahat para samahan siya sa kamatayan. Pakawalan ang tatay ko. Kahit anong gusto mo, gawin mo sa akin. Sige. Gagawin ko sa iyo. Una, magbigay ka sa akin 3 pagmamano. President Go, sa puntong ito, pigilan mo ang walang saysay na paglaban. Hindi pa huli para tumigil. Sa huli, ako ang tunay niyang ina. Ako ang nanganak sa kanya. 3 pagmamano lang. Hindi naman masyado. Ayaw magmano. Sige. Sing. Mabuti. Magsimula na. Mabuti. Sing. Yan ang tamang gawi. Pakakawalan mo na ba ang tatay ko? Nagloloko ka ba? Kailan ko sinabi na pakakawalan ko ang gago? Pero, dahil nagmano ka sa akin, nasiyahan ako. Kaya nagdesisyon ako na patayin siya agad. Huwag. Tigil ang pag-aaksaya ng iyong lakas, Tio Jiang. Itay, Anong nagawa mo? Bakit hindi pa siya namamatay? Huwag na magkamali ng paulit-ulit. Kung tunay kang nagsisisi, baka kapakahaba din ng amo. Habagin mo ako. Noong nakaraan, pinabayaan ko ang anak kong babae. Akala mo ba hindi ako naghirap? Marami akong isinakripisyo. Upang makuha ang lahat ng ito, ngayon nasira niya ang lahat. Mga mapagkunwari kayo. Anong karapatan mong humatol? Lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng ito, ay talagang akin. Bakit ninyo ito aagawin? Nakuha mo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng dahas. Tumahimik ka. Noong pinabayaan kita, hirap akong umakyat sa posisyong ito. Dapat tanggapin mo na lang ang kapalaran. Manatili kang naghihirap. Anong lakas ng loob mong makuha ang proteksyon ng marami? Bakit? Ang lahat ng ito ay bunga ng iyong kasakiman at kalupitan. Noong nakaraan, natagpuan ko si Xinghe sa tabi ng ilog. Ikaw ay nagpakawala ng sanggol sa pampang ng ilog. Ikaw ay nagnais siyang mamatay. Sa lahat ng taong ito, hindi mo man lang dinalaw ang anak mo. Ni hindi ka man lang nagmalasakit ko siya ay nabubuhay o patay na. Ngayon, anong lakas mong isakripisyo ang buhay niya upang iligtas ang iba mong anak? Hindi mo siya tunay na anak. Itay, Hindi ko dapat pinaniwalaan ng mga kasinungalingan mo. Pinayagang sumama si Xinghe sa'yo. Ang anak na pinag-ingatan ko ay walang hanggang nagtiis sa kamay ng tinatawag na inyong magulang. Wala na kayong natitirang konsensya. Kayo'y hindi karapat-dapat maging ina. Sino ka ba para humatol sa akin? Hindi mo alam ang mga isinakripisyo ko para dito. Akala mo walang puso ako. Hindi ako. Ngunit hindi lahat nabibili ng pagmamahal. Hindi ako natalo. Hindi ako matatalo. Kaya tama pala ako. Hindi ako natalo. Xinghe, lumayas ka rito. Iwanan mo ako. Kay init ng damdamin ng mag-ama. Mapakal muna. Sabihin mo ang kondisyon. Pwede tayong makipag-areglo. Simple lang ang hiling ko. Iabot mo ang mga dokumento. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian at pahintulot sa pagdonate ng organo. Pirmahan mo ito. Pakakawalan ko siya agad. Ngayon na. Bakit kita pagkakatiwalaan? May pagpipilian ka ba? Kung hindi ka pipirma, papatayin ko siya ngayon din. pipirmahan ko. Sing. Huwag mong pirmahan. Iniligtas ako ni Itay. Mamamatay na sana ako sa ilog. Hindi ko kayang panoorin na mamatay siya dahil sa akin. Pirmahan mo na agad. Pagkatapos, pumunta ka sa ospital para mag-donate ng butok sa anak ko. Mababalik sa iyo ang buo mong ama. Kung hindi, ililibing ko siya ngayon din. Itay, hindi ko man nabayaran ng maayos. Sa susunod na buhay, angk pa rin kita. Hindi. Xinghe,
Bilang isang ama, paano ko hahayaang ang anak ko mamatay para sa akin? Guo Xiuyet. Ako na lang ang patayin. Baliw ka. Gusto mo bang mamatay? Kaysa naman, manood ng walang magawa na masaktan ng anak ko. Mas mabuti pa. Sabay tayong mawawala. Anong ginagawa mo? Tay, Anong gusto mo? Nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Bitawan mo ako. Huwag kang lalapit, Xinghe. Tay, Walang makakaligtas. Makalipas ang 3 buwan. President Shen, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Walang presidente ngayon. Pamilyar na miyembro na si Xiao Shen. Shenmue. Bakit ang tagal mong dumating? Kanina ka pa hinihintay ni Papa. Pasensya na at nahuli ako. Dala ko ang paborito mo, mga prutas para sa'yo. Kumuha ka, kumuha ka. Pinapanood tayo ng lahat. Okay lang yan. Dagdagan mo pa. Anong problema? Lahat yan paborito mo. Sia Usong, sakloban mo ang duty ko. Sige Manager Jiang, magpahinga ka muna. Papa, Ate, Kuya. Ate. sige, kumpleto na tayo. Ihain na natin ang mga pagkain. Sige. Mukhang sunod sa Nyeren ka na ngayon. Laging nakapaligid kay Xinghe. Makita silang magkasama, nagpapasaya sa puso. Nakakapanatag ng loob. Pero pareng tol, HM, batay sa mga pangyayari, may isang bagay na nangangailangan ng agarang aksyon. Ano yun? Bilasan ninyong ayusin ang plano ng kanilang kasal.